Mga kapatid, mga kaibigan at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunang ito ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito ay kasama natin si kapatid na Ramil Parba. Salamat po muli kapatid na Michael at sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito. Pinakahangad po namin, mga giliw naming mga taga-subaybay na lubos ninyong pakinabangan ang mga katotohanan na amin pong ilalahad sa inyo sa pamamagitan po ng mga banal na kasulatan. Napakahalaga kapatid na Ramil ang tatalakayin natin sa pagkakataong ito. Ang Iglesia ni Cristo po ay naninindigan sa kung ano ang nakasulat o nakabatay sa Biblia. Pagka-opinyon, kuro-kuro o kaya ay palagay lang ng sino man, yung ba ay ating tinatanggap kapatid na Ramil? Hindi po, sapagkat maliwanag naman na sa Biblia ang magtuturo ng daan sa kaligtasan, 2 Timoteo 3:15, yung banal na kasulatan. Kaya yung opinion, mga filosofiya, ideya ng mga tao, hindi ho yun ang batayan para po sa ikaliligtas ng Pero tao. itong mga nang-uusig sa atin, kasama na yung mga dating kaanib sa Iglesia, ay pinupuna yung ating paninindigan na mahalaga na ang tao nasa loob ng tunay na iglesia. At sila, kapatid na Ramil, gaya ng nalalaman mo, gumagamit sila ng talata para pasinungalingan yung ating paninindigan na hindi sapat ang pananampalataya lamang para ang tao'y maligtas. At yung concept na yan, paniniwala ng mga protestante. Bagat nahawa siguro sa mga gayong paniniwala na dapat po nating suriing mabuti kung yung sinasabi nilang yun ay naaayon sa pagtuturo ng Biblia. Kaya anong isa sa pinagbabatayan ng mga talata raw sa Biblia para patunayan ng mga nasa labas ng iglesia na hindi na kailangan ng nasa loob ng tunay na iglesia, kundi sumampalataya na lang sa Panginoong Kristo. Pakinggan po natin sila. I will present to you Bible verses that clearly prove that salvation is justified by faith alone. There are 14 Bible verses from numerous chapters that say that salvation is justified by faith alone. Let's get right into it. This is the key verse, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. According to God's word, are we saved by grace or works? It is by grace. Mabuti ay himayin natin yung ipinahayag ni Mr. LJ na dating kaanib sa iglesia at ngayon nasa labas sa iglesia at sumama doon sa samahang kung tawagin na ay Christ Commission Fellowship, kapatid na Ramil. Ang sabi niya mismo, I will present to you Bible verses that clearly prove that salvation is justified by faith alone. There are 14 Bible verses from numerous chapters that say that salvation is justified by faith alone. kapatid na Ramil, ano raw yung isa sa mga maraming talatang nagpapatunay na sapat ang pananampalataya o pananampalataya lang para ang tao ay maligtas? Yung isa sa mga ginagamit nila, yung Epeso 2:8 hanggang 9. Pero pinagpapauna lang natin doon sa gumamit sa talatang yan, mayroon pang mga nauna sa kanya. Actually, yan yung paninindigan niya. Ito yung isa sa mga paborito ng mga protestante. So, yung kanyang diwang yun, diwa ng protestantismo na gusto nila patunayan, sununid, umanib sa iglesia, at kahit natiwalag, wala sa iglesia, ligtas. Basta kailangan lang tao magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. At hindi raw kailangan yung gawa sapagat ang sabi mismo raw, sabi ni Mr. LJ, For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. According to God's word, are we saved by grace or works? It is by grace. Wala naman tayong tutol doon sa sinasabi ng Biblia na talagang sa biyaya tayo nakaligtas. Kasi yung kaligtasan, biyaya ng Diyos. Kung hindi gumawa ang Diyos ng proseso para tayo maligtas, hindi talaga tayo maliligtas. Biyaya ito kaligtasan. Pero yung sinasabi niya, nasabi niya, There are 14 Bible verses from numerous chapters that say that salvation is justified by faith alone. yung terminong alone, yun ang faith
alone. Pero ngayon pa lang masasabi natin, yung paninindigan nilang yan, fake yun, fake. Fake. Hindi tama yun, fake, bogus. Kasi walang sinasabi dyan sa Efeso 2:8-9 na ang kailangan lang ay pananampalataya lamang. Ang totoo, yung sinasabing pananampalataya lamang at hindi na kailangan yung gawa o pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Anong talata, i-reference ko yung tanong ko, anong isa sa napakaraming talata sa Biblia ang sasalungatin nung sinasabing pananampalataya lamang ay ligtas na? Hindi tayo tutol. Kailangan ng pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, pero yung pananampalatayang yun, kailangan lakipan ng gawa. Isa po sa prueba, Santiago 2:24. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Napakaliwanag po ng nabasa natin sa Biblia. Sabi nga dito, kapatid na Michael, nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa ay inaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kung sinabing pananampalataya lamang, walang kalakip na gawa, yun ba pakikinabangan? Hindi ho, sapagkat ito ho sabi ng Biblia, Santiago 2:14. Yung binasa ko kanina, Santiago 2:24. Sana mapasin nila, nasa Santiago pa rin tayo. Ito apostol. Dalangan namang sasalungatin ito ng ibang mga apostol. Ito doktrina. Ito ay salita ng Diyos, itinuro ng mga apostol. Santiago 2:14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. Ito pong aking binasa na sa uring rhetorical question. Ang tanong ni Apostol Santiago makapagliligtas ba yung pananampalatayang walang gawa? It means na kailangan ang gawa na malakip sa pananampalataya para ang tao ay maligtas. Walang pakikinabangin. Ang sino mang tao, ang totoo nga, ang in-address nga ito ni Apostol Santiago sa mga kapatid nasa tunay na iglesia yon. Pag nasa tunay na iglesia, wala ka namang gawa, wala kang pagsunod, hindi ka makikinabang din dahil marami ka pang tatrabahoin. Hindi lalo na yung tao na nasa labas ng tunay na iglesia. Tama. At mamaya patutunayan natin, walang kabuluhan yung kanilang ginagawang paglilingkod. Baka ang pumapasok sa isipan ng mga sumusubaybay natin, ganito kapatid na Ramil, paano yung nasa Efeso 2:8-9 na ang banggit doon ay not by works, hindi raw sa pamamagitan ng gawa, di lumilitaw. May contradiction ngayon yung mga talata na nakapaloob sa Biblia. Ang contradiction nandun lang sa isip nila, kapatid na Michael. Hindi po sa mismong sitas na Biblia. Sapagkat sa mismong patutuon ng mga apostol, dinistinggi. Aling gawa ang tinutukoy na hindi pakikinabangan sa ikaliligtas ng tao? Babasahin ko muna yung Tito 3:5 at babalikan ko mamaya yung sinasabi nilang Efeso 2:8-9. Itong ating mababasa, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ngayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Dito sa ating binasa, kapatid na Michael, sana po napansin ito ng lahat. Hindi lang ni Mr. LG, kundi ng lahat. Ang gawa na hindi po saligan sa ikaliligtas ay yung mga gawa na sa katwiran natin sa ating sarili. Kasi marami kasing ginagawa ang tao Maraming ginagawa ang tao na religious practices. Pero sa sarili niya. Sa sarili niya. Hindi naman batay doon sa ipinagagawa ng Panginoon Diyos. Para lang halimbawa, isang tao na inutusan ng nanay, bumili ka ng suka ron. Ano naman ang binili? Nagpunta nga ng tindahan, sumunod, pero anong binili? Binili toyo. Di ba? May toyo. Di ba? May problema yung tao ngayon. Magagaling talaga yung mapapalo, mahahampas, pagka ganyan. Masisigawan. Okay, balikan ko muna, kapatid na Michael. 2:8 at 9 yung batayan. Walang contradiction. Pag binasa mo yung Efeso 2:10,
At sana napansin, at sana Siguro, itinuloy ito. it would be better for us, kapatid na Rabil, basahin natin yung 2:8 hanggang 9 bago natin basahin yung 10. Okay. Para maunawaan ng lahat. Opo. Efeso 2:8, tuloy natin hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ay sana po kasama ito sa mga binasa nung mga nagsasabing ang kailangan daw ay faith alone, pananampalataya lang. Hindi na raw kailangan ang gawa. Ang gusto nila, kapatid na Michael, ngawa lang ng gawa. Walang trabaho. Di ba? Aliwaliwanag eh. Nilalang ang tao kay Kristo para sa mabubuting gawa na siyang dapat nating lakaran. Ang liwaliwanag ng sinasabi ng talata ng Biblia. Kailangan ang mabubuting gawa. Opo. At kung may binabanggit man, ang sabi ron ay, not by works, so that no one can boast. Ay sa ating sarili. Kasi maraming natin pwedeng gawin eh. Iba, in fact, sa ibang mga reliyon, kapatid na Michael, marami silang ginagawa. Christianity lang. Sa Christianity, marami silang mga pinatutupad. Ang iba talagang sabihin na natin, napaka mahilig sa procession, kung ano-ano mga ginagawa, may mga binabanggit, may mga dala-dala pang mga ribulto. Di ba? They have been making sacrifices, di ba? Pero ang tanong, yun bang pinagagawa? Hindi nga eh. Pagkapunta mo sa Buddhism, sa Hinduism, may ginagawa din sila. Pero yun ba ang ipinagagawa? Pag yun ang ginagawa ng tao, talagang hindi ka maliligtas. Kaya talagang ang tao may kani-kanyang gawa sa ganang kanyang sarili. Pero dapat matiyak, yung bang gawang yun, yun ang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat pagka hindi, yun ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos. Tanong kapatid na Ramil, pakikinabangan ba ng tao sa paglilingkod niya sa Diyos yung gawa niya sa ganang kanyang sarili? Mabuti, basahin natin muli ang Biblia. Sabi nga niyo kanina, hindi opinion, ang batayan. Kailangan biblikal. Hindi ang aral ng Biblia, ibig sabihin, hindi po yung ating sariling gusto ang susundin, kundi ito po yun. Pakinggan natin, Roma 10:2 hanggang 3. Mapatutunayan kung sila'y nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan, sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Napansin po ba ninyo mga magulang at mga kaibigan, mga sumusubaybay, may mga tao po na sabi ni Apostol Pablo, mga nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, talagang may trabaho. Gustong maging kalugod-lugod sa Diyos. Subalit, mali ang kanilang batayan. Anong dahilan? Nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Sa mga tuwid sila, may pamamaraan. Meron namang pamamaraan na gusto ng Diyos. Yung kanilang pamamaraan, yan ang gusto nilang gawin. Yung pamamaraan ng Diyos, ayan ang ayaw nilang gawin. Kaysa maglilingkod ba? Halimbawa, sa isang pagawaan, halimbawa, pumasok sa isang trabaho, kapatid na Ramil, sino ba dapat masunod? Yung nagtatrabaho o yung may-ari ng isang kumpanya na pinagtatrabahuhan? Baka sa employee o employer. Alam nga namang ikaw nagtatrabaho, ikaw ang masusunod doon. Siyempre, yung regulation, mga batas, mga tuntunin, rules and regulation. At siyempre, magtatrabaho ka, yung batay sa isinasabi ng management ng may-ari. Alam nga naman, ikaw, halimbawa, doon, alam man, utusan mo yung ikaw yung empleyado, utusan mo yung amo mo. Ikaw ang trabaho dito. Di ba? Ganun gusto mo, sige, umalis ka rito. Di ba? Natural, maglilingkod tayo. Kaya nga, paglilingkod sa Diyos eh. Kaya yan ang nangyari sa maraming tao eh. Sumamba, naglingkod, nagrelihiyon, pero ang ginawa, ang pinagbatayan po, yung sarili nilang pamamaraan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi nila nakilala yung pagpapawalang sala na kaloob ng Panginoon Diyos. Kung itanong nila,
yung pahayag ni Apostol Pablo na alin yung tinutukoy na pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos na yun ang dapat makilala ng tao sapagkat yun ang nakabatay sa kalooban ng Panginoon Diyos. Biblia uli po sasagot, mga kababayan. Uulitin po namin, hindi po opinionated. Ito pong aming sinasabi. Biblical po, pareho pong nakasulat sa Biblia. Ang babasahin po namin ngayon, pahayag uli ni Apostol Pablo, sapagkat yung ang pinagbabatayan nila, Efeso 2:8. Sulat ni Apostol Sulat Pablo. ni Apostol Pablo. Ito, sulat ni Apostol Pablo. Roma 5:8 hanggang 9. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dito po sa ating binasa, mga kababayan, ang tao po ay napawalang sala sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At yung mga taong napawalang sala, sabi ng Biblia, ang tiyak na maliligtas mula sa puot ng Diyos. Yung puot ng Diyos na sinasabi, si Panyas, 1:14-18 hanggang 18, yun yung parusa sa araw ng paghukom sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi ni Apostol Pablo, napawalang sala. Bakit mahalaga, kapatid na Ramil, na ang tao ay mapawalang sala? Siguro ipaglingkod natin sa kanila. Ano ba ang nagawa ng tao sa harap ng Panginoon Diyos? Ang sinasabi po ng Biblia, atin pong babasahin. Kaya mahalaga yung ang tao mapawalang sala. Kasi kumbaga sa may atraso eh. Ang nagawa kasi natin yung kasalanan. Roma 5:12, lahat ng tao nagkasala. Siguro basahin natin, alang-alang sa mga ngayon lang sumusubaybay sa atin. Ito po, pakinggan natin. Roma 5 at talatang 12, ito po yung ating maririnig. Kaya, kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito yung kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sa binasa po natin, pahayag ni Apostol Pablo, lahat ng tao ay nagkasala. Ano ngayon ang naging resulta o naging bunga ng pagkakasala ng tao? Pag binasa natin, Isaiah 59:2, kahit na ang tao tatawag, mananalangin, siya ay hindi siya pakikinggan ng Diyos. At higit sa lahat, anong itinakda ng Panginoon Diyos na bayad sa kasalanan? Ayon din kay Apostol Pablo. Roma 6:23, ito ho ang sabi ng banal na kasulatan, pakinggan po natin. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat ng tao nagkasala. Maliban sa ating Panginoon Kristo. Tama, kapatid na Michael. At komo ang tao ay nagkasala, may tinakda ang Diyos. Parusa. Kasi batas. Kahit naman sa gobyerno, di ba? Halimbawa, ito ang batas. Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang ganito. Pag ito sentensya mo, pag gagawin mo ito, yan talaga ang dapat. Di ba? Yung sundin mo yung batas. Pagka ikaw ay sumunod, hindi ka habulin ng batas. Pero pag may ginawa kang masama, magbabayad ka. Kaya ang tao nagkasala sa harap ng Panginoon Diyos. Anong itinakda na bayad na kasalanan? Tandaan po natin, kamatayan. Pero ibang kamatayang pagkalagot lang ng hininga, kapatid na Ramil. Ayan ang maling akala ng iba. Akala nila, ang kamatayan, isa lang. Sa Biblia, mayroong ikalawang kamatayan. Mababasa natin 21:8 ng aklat ng Apokalipsis. Ito po yung ating mapapakinggang pahayag ng banal na kasulatan. 21 talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Dito, kapatid na Michael, ang kamatayan, hindi lang yung cessation of breath o yung pagkalagot ng hininga. Mayroon pong tinatawag ang Biblia na ikalawang kamatayan na ito'y parusa ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Kaya napakahalaga, kapatid na Ramil at mga mahal namin sumusubaybay, na ang tao po ay makilala niya yung pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos. Alin yun? Ang tao po mapatawad sa kanyang kasalanan sa pamamagitan po ng pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo.
ang problema, kapatid na Ramil, maraming naniniwala na nang mamatay ang Panginoong Kristo sa krus, lahat daw ng tao, ang buong sanglibutan daw, napawalang sala at nakinabang sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Napakalaking pagkakamali niya, kapatid na Michael. Kasi kung lahat ng tao nakinabang sa pagtubos sa dugo ng Panginoong Kristo, edi sana, sinabi na lang ng Biblia, lahat mapupunta sa langit. Doon sa Apokalipsis lang Kasi dami ng buhangin sa dagat, ang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Tama. Di ba? At saka, paano naman yun? Parang hindi naman, wala namang hustisya yun. Napaka-injustice, ano? Gagawa tayo ng mabuti, di ba? Tapos yung iba gagawa ng masama, tapos pareho lang tayo sa langit. Baka naka-front pa sila, baka nasa harap Nasa pa unahan. sila. Nasa unahan tayo, pila. nasa bandang likuran. Di ba? Di ba Tama. Di ba napaka-inhustisya, no? Kapatid na, parang pinalilitaw nila ngayon, ang Diyos hindi makatarungan. Hindi makatarungan. Mabuti sa ating pag-aaralan sa Biblia kung alin po ang tinubos ng dugo ni Kristo. Mahirap kasi pagka-opinyon ang pagbabatayan. Pagka-opinyon, paniniwala nila kahit saang relihiyon ka. Pwede kang tubusin at natubos ka ng dugo ng Panginoong Kristo. Kaya nga ang paniniwala nila, sapat daw na sumampalataya lamang. Period. Yun mali nga ho yun. Sapagkat kailangan nga na, kasi may kasalanan ka may traso ka Kaya kailangan mapatawad mo na yung kasalanan mo para katanggapin at maligtas. Ang kailangan, ang proseso. Kailangan tubusin ka ng dugo ng Panginoong Kristo. At ang tinubos, Iglesia ni Cristo. Gawa 20:28, babasahin po natin sa Lamsa Translation. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Dito po sa ating binasa, ang Church of Christ o ang Iglesia ni Cristo ang siyang binili, katumbas, unang Pedro 1:18-19, tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kanina ipinahayag ni Apostol Pablo, ano ang natitiyak ngayon pa lang pagka ang tao tinubos na pawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo? Sana napansin ng ating mga kaibigan, yung binasa ko kanina, Roma 5:8-9, lalo ng tiyak na maliligtas. Hindi lang basta tiyak. Lalo ng tiyak na maliligtas sa puot o sa galit ng Diyos o parusa ng Diyos sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghukom. Kung sabihin nila, baka naman merong ibang paraan pa, kapatid na Ramil, na ang tao mapatawad sa kasalanan o kaya ang tao ay maging dapat sa Panginoon Diyos. Total, mabait naman anya ko Total, ako anya tumutulong sa aking kapwa. Teka, yung bang sinasabi nilang mabait, kapatid na Michael, sabi nila mabait, tanong, wala ba silang kasalanan? Gaano man magpakabait ang tao, nagkakasala pa rin. Kung sasabihin nila wala silang kasalanan, di mali pala ang Diyos. Kasi sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, maliban sa ating Panginoon Kristo, lahat ng tao ay nagkasala. At gaano man karami ang naiambag mo, mga charity na ibigay mo, gaano man karami donasyon na ibigay mo sa kapwa-tao mo, may kasalanan ka pa rin. Yung kasalanan, binabayaran yun. Bayan din nga kasalanan At yung problema baka kapatid na Michael hindi naman siya nagpaparinig tayo sa iba. Baka ngayong iba, bigay ng pera, ng donasyon, kung ano-ano, galing din pala sa illegal na gawain. Droga, kung galing sa krimen, di ba? O kung ano-ano ang pinagmumulan. Kasalanan din yun. Para magbukha siyang mabait o mabuti sa kanyang kapwa. Superficial. Ibig sabihin, sa tao lang. Para masabing mabait. Pero sa Diyos, hindi naman talaga mabait. Dahil sa ginawa niyang kasamaan. Pero sa Biblia, gaano mang kabait para ka mapatawad sa kasalanan? Isa lang paraan. Pakinggan po natin, Hebreo 9:22. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ito sinasabi ng Biblia. Kapatid na Michael at mga gilid naming mga taga-subaybay. Ang sabi ni Apostol Pablo, siya rin po yung nagpahayag sa Efeso 2:8-9, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Hindi ka mapapatawad. May babayaran ka may kaso ka sa Diyos Dapat pag sa hukuman niya, 2 Korinto 5:10, haharap tayo sa hukuman. Tama. Sa araw ng paghukom. Kung mayroong hukuman dito sa lupa,
hahabulin ka rin sa hukuman ng Diyos. Maaring dito, nakapagtago ang tao, pero doon sa araw ng paghuhukom, Wala. Hindi tayo pwedeng tumakas doon. Kasi alam ng Diyos yung ginagawa natin. Makapangyarihan siya sa lahat. kaya kapatid na Ramil, ang masasabi natin sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, batay din sa mga talata ng Biblia, mahalaga po na ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia. Sapagkat ito po ang tinubos na pawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo at tiyak po, ngayon pa lang, sa pangako ng Panginoon Diyos na kaligtasan. Pero pag nasa loob na ng tunay na iglesia, hindi po sapat na nasa loob lang. Kailangan po tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti na yun ang mga aral o salita ng ating Panginoon Diyos. Kapatid Darbil, may mga nagtataka, tayo raw walang kapagod-pagod yung mga tunay na kaanib sa iglesia sa pagpapagal, pagsisikap, sa mga gawa na may kaugnayan sa kabanalan. Iyan yung ng iba. Parang tingin nila, lugi tayo. Kawawa daw. Isipin mo naman, masasamba tayo, magpapalaganap ng mga salita ng Diyos, sa mga aktibidad ng iglesia, naroon yung mga kaanib, para walang ang kapaguran. Pero sa Biblia, sapagkat ang pinagbatayo ng isang dating kaanib sa iglesia, yung sulat ni Apostol Pablo, nang magturo si Apostol Pablo, kapatid na Ramil, gaano kahalaga pagka ang kaanib sa loob ng tunay na iglesia matiyaga sa paggawa ng mabuting gawa. Pakinggan po natin itong pahayag ni Apostol Pablo, Roma 2:6 at 7, at gaya ng ating alam, yung pahayag na ito, itong pahayag na ito ni Apostol Pablo, galing sa Panginoong Diyos, yung mga sulat niya. Pakinggan po natin, Roma 2:6 hanggang 7, na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Ayon po sa talatang ating binasa, mga kaibigan, ang Diyos ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. May mga gumawa ng masama, may mga gumawa ng mabuti. Ang sabi ng Biblia, ang mga nagsipagtiyaga sa paggawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan, o ang kaligtasan, pagpasok sa bayang banal, yun ang tatamuhin ng mga nagsisipagtiyaga sa paggawa ng mabuti. Itong dahilan, kaya wala tayong pagod kahit sa ating ginagawang pagpapalaganap, kapatid na Michael. Ang Iglesia ni Cristo, sumasamba, may sakit, kahit na anong problema, anong suliranin, matyaga ang tunay na Iglesia ni Cristo sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Pag nakarating na sa loob ng tunay na iglesia, iniingatan ang kanyang kahalalan, karapatan bilang kaanib sa iglesia ni Cristo at hindi gagawa ng anumang ikadudungis ng kabanalan ng iglesia na kanyang kinalalagyan. Kaya sa lahat po ng aming mga televiewers, sana po ang ganitong palatuntunan ay makatulong sa inyo para makilala ninyo ang kahalagahan po ng tunay na iglesia. Dito tayo magsama-sama na nananatiling sumusunod sa lahat po ng mga aral ng Panginoon Diyos.